Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, August 12, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Harassment ng China sa mga eroplano ng Philippine Air Force. Kinundena ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pilipinas maghahain ng protesta. Paris Olympics nagtapos na sa magarbong closing ceremonies. Pilipinas nakamit ang best medal record at top performing country sa Southeast Asia. State of calamity idineklara na sa Batangas dahil sa pagkalat ng African swine fever. Pero Department of Agriculture tiniyak, supply ng karneng baboy hindi raw kukulangin. Bakla po kami, oo, pero hindi kami mga abuser. Independent contractors ng GMA na inaakusahang ng moles sa umano sa aktor na si Sandro Mulak humarap sa Senado, itinanggi ang mga paratang. 62 pasahero patay sa plane crash sa Brazil. Pagbulusok ng eroplano, nakunan ng video. At sa showbiz, birthday girl Marian Rivera wagi bilang Best Actress sa Cinemalaya film na Balota. Espesyal na thank you sa asawang si Dingdong Dantes. Alamin! Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nabasag ang panandaliang katahimikan sa pagitan ng Pilipinas at China nang muling magpakita ng agresyon ang Beijing. Sa pagkakataong ito, hinaras ng dalawang fighter planes ng China ang eroplano ng Philippine Air Force na nagpapatrolya sa Bajo de Masinloc. Nagpakawala pa ito ng flares o pailaw sa daraanan ng eroplano ng Pilipinas. Kaya maghahain na ang Pilipinas ng panibagong protesta laban sa Beijing. It's very dangerous, no? Pag ikaw piloto ka at ginawa sa iyo yan, nakakatakot rin yun. Kinundena ng mga opisyal ng Pilipinas ang panibagong insidente ng panghaharas ng China sa West Philippine Sea. August 8 nang magsagawa ng delikadong pagmamaniobra ang dalawang fighter planes ng People's Liberation Army Air Force malapit sa eroplano ng Philippine Air Force na nagpapatrolya sa bahagi ng Bajo de Masinloc. Nagpakawala pa ang China ng flares o pailaw sa harap ng eroplano ng Pilipinas. Bawal nga yung ganong kalapit at yung maglabas ng flares, no? In the path of another aircraft. Very dangerous, illegal po, and provocative. Kinundena ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panibagong agresyon ng China at tinawag itong walang dahilan, ilegal at padalos-dalos. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, hindi ito ang unang pagkakataon na nangharas ang Air Force ng China. Pero ito ang unang beses na ginamitan ng Pilipinas ng flares. At pangamba ng Department of National Defense, posibleng hindi ito ang huli kaya't maghahain ng bansa ng diplomatic protest laban sa Beijing. For instance, yung mga flare na yon ay nakarating dun sa ating aircraft, no? Pwedeng mahigop dun sa propeller or sa intake or pwedeng masunog pati yung ating aircraft. We have to expect na ito ay continuous pattern na gagawin ng China laban sa atin, no? Ito ay continuous na struggle for presence and for assertion of sovereign right. Nabigla naman ang Department of Foreign Affairs sa agresyon ng Beijing, lalo't kamakailan lang ay nag-ugnayan ang dalawang bansa patungo sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. China has always said it's wanted to de-escalate, but every time, of course, na may nangyayari na ganito, definitely we will protest this latest move. Hindi tayo tatahimik. In other words, we will bring this out katulad ng ginagawa natin ngayon, no? We will be transparent about what's happening. Sa kabila ng agresyon, tiniyak ng militar na magpapatuloy ang pagpapatrolya sa West Philippine Sea habang umaasa rin ng Pilipinas na maayos ang gusot sa pamamagitan ng mapayapang pakikipagdialogo.
Pinuna ng ilang kongresista ang pagbagsak ng satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte. Base sa huling SWS survey, bumaba ng 19 na puntos ang satisfaction rating ng bise, pero nananatili itong good rating sa net 44 points. Paniwala ni na Congressman Zia Alonto Adyong, Raul Bongalon at Paulo Ortega, may kinalaman raw ito sa posisyon ni VP Sara ukol sa ilang isyu sa bansa, tulad ng pag-alis sa kasagsagan ng Bagyong Karina at katahimikan ukol naman sa isyu ng West Philippine Sea. Binatikos rin ng mga kongresista ang buweta ni VP Sara ukol sa flood control problem sa Davao City na hindi raw nasusolusyonan ng national government. Binabase po ang ating rating sa ating pong magiging performance at kung ano po ang kanyang mga mai-offer na solution, because recently, ang lagi pong natin naririnig sa kanya ay yung mga reklamo, no? Nagtapos na sa magarbong seremonya ang 2024 Paris Summer Olympics, kung saan nakamit ng Pilipinas ang best medal record nito sa kasaysayan. All eyes naman sa susunod na Olympic host city na Los Angeles sa taong 2028. May balitang A to Z si Naomi Almohano. Hanggang sa huli, all-out ang energy ng Paris bilang host ng 2024 Summer Games. Hindi matatawaran ang legacy na iniwan ng Paris Olympics pagdating sa world records at personal bests. Matapos ang 2 linggong puno ng aksyon at halo-halong emosyong nagpaiyak at nagpasaya sa supporters, masiglang pumarada ang mga atleta mula iba't ibang bansa para sa closing ceremony ng Paris Games. Present ang Philippine team sa Parade of Athletes na ginawa sa Stade de France Stadium, kung saan nagsilbing Philippine flag bearer sina two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo at women's boxing bronze medalist Ira Villegas. Dumagundong ang pinakamalaking stadium ng France dahil sa hiyawan ng mahigit 70,000 fans. Goosebumps din ang mga makapigil hiningang acrobatic performances na sinundan pa ng kantahan at sayawan. Mula naman sa City of Lights, bound for the City of Angels ang palaro. Matapos tanggapin ni Los Angeles, California Mayor Karen Bass ang Olympic flag sa turnover ceremony bilang hudyat ng pagiging host city sa 2028. Kasunod ng handover ceremony ang pag-awit ng Filipino-American singer na si Her ng US National Anthem at performances mula kina Billie Eilish, Snoop Dogg at Red Hot Chili Peppers. Mala Hollywood blockbuster stand ang teaser para sa LA 2028. Hatid ni action superstar Tom Cruise nang siya ay maglambitin pababa ng stadium para bitbitin ang Olympic flag patungong LA. Jam-pack sa aksyon ang eksena ng aktor mula sa pagmo-motorbike hanggang sa pag-skydiving. Nanguna ang USA sa medal tally sa Paris Olympics sa kabuang medalya na 126. Samantala, tunay na nangibabaw ang lakas at tibay ng bawat Pilipinong atleta sa Paris Games. Hinirang ang Pilipinas na top-performing Southeast Asian country at number 7 best-performing country sa buong Asia. 37th place overall naman ang Pilipinas sa medal tally. Ito'y kahit pa bigong makapag-uwi ng medalya ang huling 3 atleta ng bansa na lumaban sa Olympics. Kumikinang naman na 4 na medalya ang naiuwi ng mga atletang Pinoy, kabilang ang 2 ginto mula kay gymnast Carlos Yulo at bronze medals mula kay na Pinoy boxers Ira Villegas at Nesty Pitesio. Sa karangalang natanggap ng bansa ngayong taon sa Paris Olympics, hangad ng sambayan ng Pilipino na matapatan o mahigitan pa natin ito sa LA 2028. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Kasado na ang isang Heroes Welcome at Awarding Ceremony para kay two-time Olympic gold medalist Carlos Caloy Yulo at sa iba pang mga atletang Pilipino na lumahok sa Paris Olympics. Bukas ng gabi, August 13, ay inaasahang makakalapag na ang mga atleta sa Villamor Air Base, kung saan pribado silang sasalubungin ng kanilang mga mahal sa buhay. Mismo ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos naman ang mag-host ng kanilang welcome party at awarding ceremony sa Malacanang Palace. Sa susunod na araw naman, Miyerkules, August 14, nakatakda ang Grand Homecoming Parade at motorcade para sa mga Pinoy Olympians na idaraos sa Maynila at sa Rizal Memorial Sports Complex.
Nilinaw ni Senate President Francis Chis Escudero na walang plano ang Senado na bawasan ang mga holidays sa bansa. Mula yan sa naunang pahayag ni Escudero na nababawasan raw ang productivity ng mga manggagawa dahil sa dami ng national holidays. Sinabi niyang mayroon ng 21 national holiday. Bukod pa yan sa mga provincial holiday. Pinuna ng maraming Pinoy ang unang pahayag ng senador at sinabing marami namang paraan para mas maging produktibo ang mga manggagawa habang ang mismong Senado nga ay may mahabang break din sa gitna ng mga sesyon. Polisiya ng Senado, huwag nang dagdagan yung mga holiday natin ngayon dahil sobrang dami na pero wala kaming balak bawasan. Sinabi na namin, napakahabang kwento yan at hindi aabot sa kongresong yan ito. Pero sa ngayon, mahigit ang 23 hanggang 25 local at national holidays natin. Huwag na nating dagdagan. Good news para sa mga manggagawa sa gobyerno, matatanggap na ngayong taon ang unang bugso ng kanilang dagdag sahod. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, posibleng mailabas na ito ngayong buwan para sa ilang mga ahensya. Retroactive ito o kaya mula January 2024 at kasama ang mid-year bonus. Ayon sa kalihim, nasa 1.3 million na mga manggagawa sa gobyerno ang makikinabang, hindi lang daw mga regular employee kundi pati mga civilian government personnel, mapa-casual man o contractual. Nasa 70 billion pesos ang ilalaan ng DBM sa aumento sa sweldo para sa fiscal year 2024 hanggang 2025. Idineklara na ang state of calamity sa lalawigan ng Batangas matapos kumalat ang African swine fever sa hog farms sa iba't ibang bayan nito. Sa kabila niyan, tiniyak ng Department of Agriculture na wala raw shortage ng supply ng karneng baboy. Gayunpaman, matumal naman ang bentahan sa ilang palengke sa Metro Manila. Kung bakit, alamin sa balitang A to Z ni Ace Cruz. Hindi nangangambang Department of Agriculture sa supply ng karneng baboy sa kabila ng African swine fever sa ilang bayan sa Batangas. Wala naman ako nakikitang perceived na shortage, no? Kasi mangyayari ngayon, yung mga, let's say, katulad sa munisipyo na mga munisipyo meron ng ASF, hindi naman total na ila-lockdown at walang lalabas eh. Ayon sa kalihim ng agrikultura, mahintuman pansamantala ang pag-supply ng ilang bayan sa Batangas, tuloy pa rin ang pag-aangkat. Gayunman, hindi maiwasang mangamba na ilan nagtitinda ng baboy. Nahihirapan ngayon kami mga tindera magbinta kasi yung iba, hindi muna sila bumibili, siyempre nababalita. Kaya matumal kami ngayon. Ayon sa bantay presyo ng DA, nasa 330 pesos hanggang 390 pesos kada kilo ang presyo ng liempo sa ilang palengke sa Metro Manila na halos kasing presyo ng karneng baka. Kaya ang ilang consumer, iwas muna sa pagbili ng karneng baboy dahil sa presyo bukod pa sa pangamba sa ISF kahit nauna nang sinabi ng DA na hindi ito nakakahawa sa tao. Kung mayroon na rin dito sa Maynila, siyempre magkocontrol na rin po kami, hindi na rin po kami bibili. Yan na lang po, isda. Kasi para siyempre kasalusugan po para wala po iwas po sakit. Dahil sa pagkalat ng ISF sa hog farms sa 8 bayan ng lalawigan, idineklara na ang state of calamity sa buong Batangas para makapagpalabas ng quick response fund sa apektadong hog raisers. We have asked them to declare already so we can implement yung QRF namin for indemnification at para mabayaran yung makakatayin at makapag-procure na kami emergency procurement ng at least 10,000 doses of the vaccine. Babayaran ng hog raisers ng 4,000 pesos hanggang 12,000 pesos kada baboy na kailangang katayin para hindi kumalat ang ISF. Iginit naman ng DA na hindi kailangang ideklara ang nationwide state of calamity dahil sa ISF. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz. Inanunsyo ng Manila Electric Company o Meralco na magpapatubad ng panibagong 3 centavos kada kilowatt-hour na taas singil sa kuryente ngayong buwan. Katumbas po ito ng dagdag na 7 pesos sa kabuang bill sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hours. Habang ang overall electricity rate ngayong buwan naman ay aabot na ng mahigit 11 pesos and 63 centavos kada kilowatt-hour. Ang taas singil ay bunsod ng pagtaas ng generation charge at services charges ng grid operator.
Sa ibang balita, palabas lang umano. Yan ang isiniwalat naman ni Pasig City Mayor Vico Soto matapos makatanggap ng ulat na may mahigit 300 taga-Pasig ang magsasagawa ng kilos protesta sa harap ng City Hall ngayong araw, August 12. Ang dahilan ng rally tungkol umano sa bagong City Hall na ipatatayo sa lungsod na nagkakahalagang 6 billion pesos. Pagsisiwalat ng alkalde, hindi mga residente ng Pasig ang mga nagsipunta. Bagkus, mga hakot raw mula sa Quezon City. Ni hindi raw alam ng karamihan sa mga ito kung bakit sila nagpunta sa Pasig at pinagsuot daw ng kulay puti. Base sa investigasyon, pakanaraw ito ng isang political group para manira. Hindi po galing QC. Yan, okay na po ha. QC! QC, taas kamay, QC! QC! Mga kaga-QC po sila. So, lahat ng transaction natin, pwede natin sagutin. Kahit anong tanong po, pwede natin sagutin. Tama lang na magtanong ang mababayan. Tama lang po na magtanong ang mababayan. Pero, huwag po sana na dahil sa masamang politika. Susunod, GMA Independent Contractors na umano'y ng abuso kay Sandro Mulak, may apela. Sa ibayong balita, pagbulusok ng eroplano sa Brazil, kuha sa video. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Sumipot sa pagdinig sa Senado ang mga GMA contractors na sina Richard Dode Cruz at Jojo Nones upang itanggi ang akusasyong hinalay umano nila ang aktor na si Sandro Mulak. Kasabay naman ito, isinusulong ngayon sa Senado ang parusang kamatayan laban sa mga lalabag sa anti-rape law. May balitang A to Z si Ian Maghano. Sa unang pagkakataon, humarap na sa Senate inquiry ang dalawang independent contractor ng GMA Network na sina Jojo Nones at Richard Dode Cruz hinggil sa reklamo ng umano'y panghahalay na inihain ng bagitong aktor na si Sandro Mulak, anak ng aktor din na si Nino Mulak. Mariin nilang itinanggi ang akusasyong pang-aabuso. Hindi po kami gumawa ng kahit anong sexual harassment or abuse laban kay Sandro Mulak. Bakla po kami, oo, pero hindi kami mga abuser. Bakla kami, oo, pero hindi kami gumagawa ng masama sa kapwa. Bakla kami, oo, at may takot po kami sa Diyos. Kinumpirma naman ng dalawa na nagsorry sila kay Nino kaharap si GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon matapos ang insidente. Pero inakala raw kasi nilang consensual o ginusto rin ng batang aktor ang nangyari. Ang context po kasi yung parang, sorry, pero wala po kaming ginawang masama sa anak niyo. Medyo nagugulan ako, medyo may pagka-weirdo. Yun po yung buong sentence namin. Sorry Robin ganito lang, sorry Robin. Ba't ako magsusorry sa'yo? Ano ginawa ko, di ba? Umiiyak sila nung nag-sorry sila. They were crying, both of them. And they even offered to donate a certain amount to a charitable institution of my choice. Para lang masettle yung Lumabas sa investigasyon na sa Belmont Hotel sa Pasay City tumaloy si Sandro noong July 21 ng madaling araw matapos ang GMA Gala Night, habang sa katapat namang Marriott Hotel tumuloy si Nones. Gayunpaman, mariing itinanggi ng direktor na siya ang unang nagyaya kay Sandro sa loob ng kanilang kwarto. Did you offer Sandro a glass of wine? No, Your Honor, when he arrived, he asked if we could drink the wine that was there on the ledge. Did you give a 500 peso bill, which was wrapped like a straw? No, Your Honor. No, Your Honor. And apparently you poured a powder substance. No, Your Powdery Honor. substance. No, Your Honor. Your Honor, these are already very details that need to be discussed in an executive session. Matapos ang isang executive session, sumang-ayon ang mga present na senador na may sapat raw na ebidensya kina Nones at Cruz para ipagpatuloy ang hearing sa August 15. Kasabay naman nito, isinusulong ni Senator Robin Padilla ang pagpapatupad ng parusang kamatayan laban sa mga lalabag sa Republic Act 8353
o ang anti-rape law. Iniangat din ni Padilla ang pag-aaral ng United Nations Children Fund na mas maraming kabataang lalaki ang naitalang nakaranas ng sexual violence kaysa sa mga babae. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Nagbabala si Transport Secretary Jaime Bautista na uumpisahan ang pag-crackdown sa mga operator ng jeepney na walang prangkisa. Ayon sa kalihim, wala na raw epekto ang bantang tigil pasada ng grupong Manibela dahil marami na raw ang nagpa-consolidate ng mga jeepney operator at driver sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Plano ng grupong Manibela na magdaos ng 3-day transport strike simula August 14, Miyerkules hanggang Biyernes, August 16 bilang pagtutol pa rin sa Jeepney Modernization Program. Parang nasanay na tayo dito sa trend ng Manibela. No? Itong mga wala ng franchise, pag nag-operate sila, kulorum na rin sila. Ipinagutos ni Philippine National Police Chief General Romel Marbil na ipagbawal na sa mga pulis na magbitbit ng payong para sa mga very important person o VIP. Sa flag raising ceremonies ngayong Lunes sa Camp Crame, iginiit ng opisyal na hindi kasama sa trabaho ng mga mababang ranggong pulis ang pagpapayong sa mga personalidad. Dagdag pa ng hepe ng kapulisan, nais lamang niyang ibalik ang dignidad ng kanilang uniforme. Ibinigyang diin ni Marbil na hindi bodyguard o driver ang mga pulis ng mga VIP. Hindi pa rin alam ang dahilan ng plane crash sa Sao Paulo, Brazil na ikinasawi ng 62 pasahero kasama ang piloto at crew noong Biyernes. Makikita sa mga video online ang paikot-ikot na pagbulusok ng eroplano. Ayon sa Brazil Air Force, wala silang natanggap mula sa nasabing eroplano ng anumang report ng emergency bago nawalan ng kontak. Ayon sa US Aviation Safety Expert, posibleng namuong yelo sa makina ang dahilan ng pagbulusok pero pinag-aaralan pa ito. Nagdeklara naman ng 3 araw na pagluluksa sa Brazil kasunod ng trahedya. Malikhaing Digital Pinoy, target ng Patimpalak na bigyang pansin ang kakaibang sining at husay ng mga Pinoy pagdating sa digital arts. Ito ang tema ng 2024 National Digital Awards. Ang Balitang A to Z ni Lane Garcia. Atensyon po sa lahat ng Filipino digital artist. Muli pong hinahanap ang inyong talento para sa 2024 National Digital Arts Awards. Nakatema sa Malikhaing Digital Pinoy. Target ng Patimpalak na bigyang pansin ang kakaibang sining at husay ng mga Pinoy pagdating sa digital art. It's here to celebrate digital artists on the local platform. I guess this is a perfect opportunity to bring it up. Carlos Yulo just won 2 gold medals. He's a perfect example of what happens when you find talent from the underprivileged sector and you nurture it. And they are able to accomplish great things. Now, look at the NDA. We're looking to do the same. Sa matter of fact, sa Amerika, marami sa atin na mga artist, ng mga 3D artist, ng mga ganyan, kinukuha ng from the US. Kinukuha rito. Pero hindi natin nakikilala. Pero kailangan natin sila makilala para magamit naman natin sila para sa atin. Bahagi rin ito ng advokasya ng Digital Solutions at LED Billboard Company na Globaltronics na mapaglinlang pa ang mga Filipino talents at matulungan ang kanilang journey patungo sa kanilang professional careers. We really just want to showcase that digital arts has a potential in the Philippine economy, that it can really drive economic growth. And I think malaki yung potential ng digital arts para magbigay ng kabuhayan. Suportado ang kompetisyon ng Department of Trade and Industry na kinikilala ang mahigit 7 million na creative professionals sa bansa at 7.1 na ambag ng creative industry sa GDP o ekonomiya ng Pilipinas. Sa mga naisumali, maaaring magparehistro hanggang August 16. Punta lang sa ndaa2024.globaltronics.net. Sa
ating pagbabalik, birthday na, Best Actress pa. Inspiration ni Marian Rivera sa likod ng Cinemalaya entry, alamin. Sa pagbabalik yan ng Balitang A to Z. In her best era. Sa pagtungtong ng 40th birthday, nasungkit naman ni Marian Rivera ang Best Actress Award sa Cinemalaya. Ang mga detalye niyan sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Standing at 40 dahil magarbong palakpakan ang birthday salubong sa aktres na si Marian Rivera matapos masungkit ang Best Actress Award sa Cinemalaya Film Fest. For her spirited portrayal of public school teacher, facing light and gleams to protect the sanctity of the ballot. Hinangaan si Marian sa performance nito bilang Teacher Amy sa film entry na Balota. Grateful ang aktres sa parangal. Alay niya ang pelikula sa lahat ng guro na pumoprotekta sa boto ng taong bayan. Sa lahat po ng Teacher Amy na matapang na ginagawa ang lahat para protektahan ang boto ng sambayanan kahit pa ang sarilang buhay ang malaan sa panganib. Teacher Amy, para sa'yo to. Birthday ko po bukas. Salamat po sa napakagandang regalo. Taus-puso po ako nagpapasalamat. Buhay din ng Dongyan fans sa sweet message nito sa asawang si Dingdong Dantes. Thank you, Dad. Sabi ko sa kanya, mahal, may offer sa akin sa Cinemalaya. Tatanggapin ko ba? Kakayanin ko ba? Sabi ng asawa ko, wala mang ilang minuto, sabi niya, kailangan mong gawin yan. Kailangan mo ipakita kung sino ka. Salamat, Dad, sa pagtitiwala. Bumida din bilang Best Film sa Full-Length Feature Film category ang Tumandok ni Richard Salvatico at R.D. Sweet Sumagaysay. Best Director naman para sa Kono Basyo si Jaime Paseño II. Nakuha naman ng Alipato at Muog ni J.L. Burgos ang Cinemalaya 20 Special Jury Award for Full-Length Film. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Balik eskwela na nga ang mga bata ngayon, pero ang hamon sa kanila, lalo na yung umaga ang klase, nahihirapang gumising ng maaga. Paano pa kaya yung naligo ka ng maaga, tapos malalaman mo, wala pa lang pasok? Ready to sleep ka na ulit, anak, mabango ka na. Wala daw pasok. Nalungkot din si Joe. Tunog natin yan. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa isang business professional na si Ari Weinzig. Ayon sa kanya, kung hindi bubuo ng lugar na kapaki-pakinabang para sa mga nagtatrabaho, walang gagawa ng mahusay na trabaho. At yan, ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mula, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!